welcome back po. Ang ating second guest for today is the Provincial Tourism Officer and the mainstay of Wake Up Ilocos na let's all welcome Miss Jana Sirachanot. Wow. Hello mga mami. Hello everyone. First time, second time na, no? Hindi, actually this is my first time to guest. Pero the other one, kumanta ko before. Yeah. At dahil dyan, sample. Ganun. Mamaya. Okay, mamaya. Mamaya, Hindi, actually, ito pag-uusapan naman natin, it's in line with her work. Yes. Sa tourism office. Okay, so narinig niyo kanina with Velmar, we talked about the tips on how to go on vacation. Now, Jana, bilang isang, of course you also travel, right? Yes. So, ikaw ba, isa ka bang taong nag-splurge or nag-save or something? Actually, it depends din naman kasi. Ando dun kasi yung temptation to splurge sometimes, diba? Like, kung may mga nakikita ka, pero kung iisipin mo that you're really on a tight budget, you have to think twice before spending your money especially pag nagta-travel. Kasi nagta-travel ka na rin lang, gastos na sa pamasahe, gagastos ka pa dun sa pupuntahan mo. Pero, kunyari, kung ikaw yung, like us, diba, dito sa Ilocos Tour, ang goal natin is talagang ubusin yung revenue ng mga turista. Kaya tayo nandito kasi hinahayaan natin sila na gastusin yung pera nila dito. Pero kung ikaw din lang naman, kailangan din naman siguro isip-isipin mo na magtipid ka kasi mahirap na pag maubusan ka, lalo na kung nasa ibang lugar ka. That's it. That's good. Okay, in line with your work sa tourism, would you suggest, Jana, kung ano yung may mga possible, mga economical na places na pwedeng puntahan around the province kesa yung option nila is kesa umalis pa ng province natin? Yeah. Okay. Actually, dito sa Ilocos din lang, talagang mayamang-mayaman tayo sa mga lugar na pupuntahan. Dati, syempre, lang ako, homebody lang kasi ako, so hindi ko rin na-explore. Until I started working sa Provincial Tourism Office, dun ko na-discover, vegan alone pa lang, napakarami ng mga pupuntahan. We have Baluarte, we have the museums, we have so many different places na pwede mong mapuntahan, i-explore, like yung River Cruise din, sa Kawayan, and other lovely places. Kahit nga yung mga mismong restaurant lang, minsan pag pumasok ka sa isang magandang restaurant, kumain ka ng masarap na pagkain, feeling mo ba parang nakapag-relax ka na rin. So, dito lang din sa Ilocos, marami tayong puntahan. I was also given the privilege to travel the whole province. Nabigyan kami ng pagkakataon last year lang na tour namin ng buong Ilocos. So, doon ko nakita maraming magandang puntahan. Kung gusto ninyo ng mas murang version para magpa-cool, pwede kayong pumunta ng Cervantes or pwede kayong mag-Sigay kasi that's yung weather doon. Baguio of parang Baguio. Summer capital of Ilocos kasi Cervantes and Sigay. Yes, and Sigay. Sa Sigay nga lang, medyo magko-cross ka pa sa isang river. So, medyo yun doon din. Medyo may adventure na yon. Kasi kapag pagpunta pa lang doon, talagang dadaanan mo mga mababato na or kapag medyo maulan naman, makikita mong tumataas yung tubig. Anong sasakyan when you go to talaga. Cervantes? Going to Cervantes, you can ride a car, you can ride a van, any car na, any vehicle. Is there any public, okay. Yeah, meron din. From Tagudin, papasok ka sa Bitalag, Tagudin. That's the barangay sa Tagudin kung saan, doon na yung junction papuntang Cervantes. Then, dadaanan mo ang Suyo. And then, papunta ka na ng Cervantes. Dati kasi, ang Tagudin, Bitalag to Cervantes Road is talagang rough. Pero ngayon, sobrang smooth na siya. Talagang tatalunin niya ang ibang mga daan papaakyat. I heard Cervantes kasi nakakahiya, no? We've been going out of town, to other places, pero ang nakakaya nito, would you believe sa edad ko, hindi ko pa napuntahan ang Cervantes. Marami talagang mga Ilocanos din. And it's really cool sa Cervantes. Really cool, especially in Basang. Sa Cervantes? Sa Cervantes kasi more on historical sila and at the same time, nature talaga. So, pagpunta mo ng Cervantes, madadaanan mo kasi yung Besang Pass. Very historical. Yeah, that's very historical talaga. Pwede kang mag-stop by doon at makikita mo talaga yung view from the top of the mountains. Makikita mo yung parang yung daanan, nagmumukha siyang parang Great Wall of China. Sa totoo lang, parang siyang Great Wall of China. So, kung nandun ka, pwede kang magkuha-kuha ng pictures and then pwede kayong mag-picnic actually kasi may mga kiosks sila dun sa Besang Pass. And, kasi yung weather talaga, napaka-lamig, napakasarap. Tapos yung amoy ng mga pine trees, talagang naaamoy mo siya.
Sobrang fresh. Parang kumbaga Baguio in its earlier years. Parang gano'n. Parang virgin pa siya, hindi Yes. pa masyadong pananag. Absolutely. Oo. Talagang napakaganda. May accommodations naman doon, like, Yes. Ano yung mga- Meron. Meron silang green fields and Villa Maria. Mga ano sila, parang mga inn sila na talagang maganda rin. Especially yung Villa Maria kasi yun yung napuntahan ko. Nag-stay kami doon for two days and 1 night. So parang nag-overnight kami doon. Napakaganda rin. At saka ang mga tao doon sobrang talagang napaka-hospitable nila. Yung may-ari ng Villa Maria, pinagluto pa kami ng breakfast. Oh, Yes, hindi mo pero nakakita babayaran mo ganun. lang yung room, tapos Yeah, that's napaka-mura lang ng nice. room. I think it's around 400 to 600 lang. For sure, wala silang Air-conditioned nightlife pa doon. siya. Wala silang nightlife doon. Wala, pero Wala, no? meron ding mga videoke bars. So, Ah, mukha mga na ano sa lang, mga video parang ba? video-videoke lang na beer house, parang ganun. Pero that's okay na rin kasi minsan, yung mga turistang nagpupunta doon, yung mga foreigners, yung mga backpackers, yung mga ganun ang hinahanap nila. Yung tipong Backpackers. makikihalubilo pa sila sa mga pamipamilya. Oh. at talagang may foreigners na pumupuntang Cervantes. Kasi yung mga yon, kahit na siguro sabihin natin na ginagawang pang ano lang, pang side trip lang yung Cervantes na dinadaanan. Oo. Kasi, for the information of everyone, ang Cervantes to Sagada is only 2 to 3 hours na lang. Okay. So, mas pinipili nila yung Cervantes to Parang- Sagada parang ano yun? than yung Baguio kasi mas mahaba pa kung sa Sagada Baguio to and mas delikado pa sa Cervantes to Baguio. Sagada is ko na parang side ko na yun. Parang nagdidetour na sila doon. Mas maganda. Yes. Oh, that's So, dadaanan nila ang Cervantes and then, punta na sila ng Sagada. Sagada. Pero rough pa kasi from Cervantes to Sagada. Pero Tagudin to Cervantes town proper, talagang maganda na. Biruin nyo yun, we have about 458 curves. Nakakahilo. Mas nakakahilo than Than Baguio? than going to Baguio. So, ang tip ko sa Really? mga biyahilo, talagang kailangan yung mag-Bonamin or Diyan, gaano kalayo yung Sigay sa Cervantes? Actually, kasi ibang daan na yun eh. Ibang daan yung papunta sa Sigay. Pero kung pupuntahan mo, siguro from Vigan to Tagudin, mga nasa ano rin yan, nasa 2 oras and then another 2 hours. Pero kung mabilis din naman yung nagda-drive, mga approximately 3 hours lang. Oh, okay. Pero yung Sigay naman is since hindi kasi siya sementado, so talaga, parang medyo matagal. Pero kung siguro lang din naman may daan talaga na maganda going there is mga siguro aabutin lang ng 2 oras yun. Malamig din, like or- Cervantes din. Yes, Sigay? malamig din. Actually, nung una naming beses na makapunta ng Sigay, pagpasok namin ng City Hall, ng Municipal Hall nila, parang naka-aircon ang buong munisipyo. Yung pala talagang ganun yung weather. Talagang malamig, ang sarap. Perfect talaga. Tsaka may mga waterfalls sila. Yun ang maganda doon. Napaka-healthy ng environment. Yes, sobrang Siguro so. in touch with nature ka. Kaya parang, parang iba yung feeling. Tsaka yung, isa pa pala, sa Suyo din, napuntahan ko na rin. So, Yeah, bago that's another one, mag-Cervantes, Suyo. Oo. Suyo muna yung town. Medyo walang signal dun sa isang resort dun, like yung Echo Mountain Resort, owned by the government, owned by the munisipyo. Pagpunta mo doon, walang signal. So parang feeling mo, kalimutan mo lahat ng nagte-text sa'yo, mag-relax ka, mag-dive ka sa pool, Wow. and makikita mo talagang mga puno-puno. And this is just Ang ganda. This is just Top of the mountain. our province, ha? Yeah. And Sa kita province mo, natin. kita mo yan. So, ang ganda nito. Like, for Yes. example, bakit ka nga naman, may mga resorts sila, may mga hotels din naman doon. Yeah, meron din naman. Sigay, Suyo. Suyo. Sa Sigay naman, wala silang actually talagang yung actual na inn na pwede mong matirhan, pero may mga homestays. So, sa mga nagtitipid talaga, you can actually parang ask the assistance of any tourism officer, any municipal official na nandoon sa munisipyo. And then you can ask them or inquire about the homestays na pwede nilang i-recommend for you. How nice. So, mas maganda rin yun. You get to learn how they live din. At saka mo rin sila. Parang may interaction din with the people there. Kasi minsan din yung mga taong nandoon, hindi sila pumupunta ng vegan eh. Siguro that's Yeah. going to be a nice suggestion for possible tours, educational Yes. tours. Kasi usually, dito lang kami, let's say Manila, Gaita, Yes. Rizal, hindi pa nila punta ng Cervantes. So that could be another nice Yun nga rin suggestion. yung isang gusto sana namin na parang I-promote. ipanawagan sa mga That's schools true. din. Na unahin nilang puntahan yung mga places na pwede nilang i-visit Correct, dito sa correct. Ilocos. Kasi Correct yan. there's so much to discover. Talagang mismong ako rin, parang feeling ko, pumunta ako sa panibagong lugar na naman na hindi ko pa nakita before. So, it's a whole new experience. It's a new discovery. So,
pwede mong puntahan siya, tsaka hindi ka naman gagastos ng sobra-sobra talaga. Dito mo talaga ma-appreciate yung roots mo. Yes. Parang ito ka sa'yo to, Ilocano ka, parang you appreciate all. Parang hindi tayo, minsan magtatanong sila, saan dito yung Cervantes? Ha? Parang tataka ka, saan yun? Yeah. Pero nakaka-off naman na ikaw mismo na taga Ilocos, hindi mo alam na may mga ganitong magagandang shows. Tsaka kung dito lang naman din sa vegan, gaya nga ng sinabi ko kanina, kahit isang simpleng pasyal-pasyal lang sa mga iba't ibang puntahan dito. Marami tayong pwedeng puntahan dito sa vegan, dito sa Bantay. I'm sure yung mga iba rin hindi pa napapasok ang mga museums natin. Pwede rin naman silang mag-historical tour, discover nila kung ano yung naging history natin dito, tsaka yung iba pang mga lugar din, like sa San Vicente, marami pang ibang puntahan dyan na pwede rin nilang i-discover. And kung gusto nilang mag-beach, meron tayong black sand, may white sand. Oo, meron beach. din. Sa mga white sands naman natin, ang may re-recommenda ko siguro is Cabugao, San Esteban, and Santiago. Sa Santiago kasi they have this cove, kaya talagang wala siyang alon. Kung gusto kung gusto mong lumangoy dun sa dagat, pwede rin. At dun sa Santiago Cove Resort din, meron din silang pool, so napakaganda talagang. White sand itong Santiago and Esteban. Yes, so sa San Esteban din, white sand din, pero ang pinagkaiba naman nila sa sand sa Cabugao naman is medyo pino yung sa Cabugao. Yung sa Santiago is talaga, parang butil-butil, parang sesame Puka seeds. shells. Parang puka shells na na-crush. Yes, parang actually parang sinlaki ng butil ng mga sesame seeds. Oh, parang okay. ganon. So, ang ganda na kaka-explain mo dyan, to wrap up lang itong gap na to, how aggressive is the Provincial Tourism Council meaning to promote these places? Like, for example, first time ko na rin sa'yo about Cervantes, parang na-amuse ako. Yeah. How can you possibly be so aggressive in promoting this to the people, like the students and the people around, to be patronizing those and visit those places? Yes, kailangan lang May talaga mga leaflets ba tayo? Yeah, meron din. May mga brochures. Yeah, pero sa brochure natin, dun mo makikita lahat Nandun na yung mga products, yung mga pagkain, yung mga places na pwede mong i-visit. So, maganda rin na sa opisina namin, sa gobyerno, meron tayong mga ginagawang pag-visit din, pag-update din, tsaka may inventory of resources. Meaning yung mga natural natin, yung mga man-made, historical, trade, yung mga yan, parang inaaral din namin again and again kung ano yung mga nagiging bago, kung ano yung mga pwede pang maidagdag din sa nai-inform sa mga tao. Like, kunyari, sa mga schools din, yung mga nagiging OJT rin namin, tinuturo rin namin sa kanila kung ano yung mga pwedeng mapuntahan dito. Kasi sobrang napakaraming magagandang puntahan talaga. I tell you, kung magsispend, actually sa Facebook nga, nag-post ako ng isang post na, bago mo puntahan ng ibang lugar, ba't di mo muna subukang diskubrehin o kilalanin ang sarili mong lugar. Okay. Kasi marami talaga. So yan, tama yan. Siguro one sa suggestion na you promote the place school to school. Parang school to school and even kahit word of mouth. Yes, Pwede. Correct. So, Ayan, marami po pong tips na nabibigay sa atin si Miss Jana. Kaya naman po huwag kayong aalis kung babalik po ang Monster